Okay, mayong hapon sa tanan. Ako daghang ako pasalamatan karon sa Ginoo. Mayong pag-abot nilang early at gidungog atong pag-ampo na apo diyang anak si Monshine. Salamat kayo. Salamat nga atong song leader na niya usab ug sa atong mga estudyante niya. Salamat kayo ta. So, kahapon nakahatag ng trucks dito sa Boulevard daghan me. Daghan pa dito, tibuok pamilya. Daghan pa nakahatag og trucks dito. So, ako lang ning sugyot lang ni ako lang ning kuan lang ba kana bang sugyot lang ni sa pamilya. Pamilya ba? Pananglitan karong bag-ong tuig sa inyong panimalay mas maayo unta nga ang laki mo'y mangulo, mag-awit mo dito, magbasa mo verse, maghuman, magampo mo nga samtang galuhod mo maabot ang alas 12. So daghan man kay tagyampo mag-solicit mo unsay atong iampo ana, unsay ampo nimo, unsay ampo ana. So mag-ampo ta og unsay tinguha sa inyo kasing-kasing. Kada pamilya kahibalo man mo nga dili man ta mo tuo og Christmas tungod kay this is a pagan practice. Pero kanang Christmas time, ganahan ta. Christmas time kay mausag itong pamilya. So walang ganahan ta, pero the Christmas alone, kanang celebration sa Christmas nga si Jesus Christ na tao December 25, dili man na tinuod, dili na mao sa Biblia. So mao lang dili ta mo celebrate na siya. Pero dili pud tanan baya dautan ang Christmas. Napoy maayo. For example, kanang panahon nindot pa lang panahon kay maka fellowship ta sa atong mga igsuon, atong mga anak mauli. So nindot kayo. Then salamat ko atong awit sa choir. Tungod kay sukad sa among pagkabaptist, pag-ampo na mo, kanang pagluhod yun luhod ni pag-ampo. Dayon, sukad pa kaniadto dahil nakatuna na ko na dito ni Charles Stanley nga pag-ampo yun magluhod tungod kay pagpaubos pa sa tubangan sa Ginoo. Pero abi nimo, yung abot ang panahon nga labi man din yung mag-ampo, maglingkod. Maglingkod bitaw. Labi na atong lingkuranan nga makasanding tag maayo. Lindot man di ay. Abi mo pagkadungog na ko ang kanta nga Bao Dines, bali kog luhod. Muna na, perti na kong amen atong ilang kanta. Lindot kayo. So, karon balik kog luhod, bisan pa o medyo dunay ka sakit ang tuhod ba. Pero that is a sign of humility sa atubangan sa Ginoo. Kala maluhod ta pag-ampo. Wala kita dire magluhod ta o mag-ampo ta. So di siguro ta magdugay, manindog ta. Wala na ako nagibutang diha sa screen. 2 Timothy chapter 4, 1 to 8. 2 Timothy. 2 Timothy chapter 4, verse 28. 2 Timothy chapter 4, 1 to 8. 1 to 8. Second Timothy chapter 4, 1 to 8. Okay? Alam mo? Basahon na ito na tubag-tubag. Tama ta sa verse 8. I read verse 1. I charge thee, therefore, before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing
and His kingdom. Verse 2, go. Verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Verse 4, go. Verse 5, but watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Verse 6, go. Verse 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Verse 8, go. Okay, ang tamahan na malangit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo aning privilege ka makaduol sa imong tronos grasya. Salamat kay Amahan sa manindot nga pagtulunan sa Sunday School. Salamat sa wisdom imong gihatag sa imong Sunday School teacher. Salamat Ginoo sa nindot nga awit sa imong choir nga mabalik ang among batasan Ginoo sa ampo diha ka nimo pinaagis pagluhod sa imong tiilan, Amahan. Salamat kay Ginoong ikaw nagkadalas matag usa diri. Salamat nga ang uban doon ay mga kaluyahon imong gitagaan sila kaaptik sa panglawas. Amahan mo langit nun among ipangamuyo din imong ulipon. Kini imong ulipon maghahatag sa mensahe tagaig igsusulti o akong ipangamoyo Amahan nga mahugasan kini mong ulipon sa mga sala o abuga ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ o tabuni kami Ginoo sa bililhon ni mong dugo Amahan. Salamat kay Ginoo sa among pianist, sa among naghimo sa streaming aning ato mensahe. Salamat kay Ginoo. Kung kamong ipangamoyo Amahan nga kinang streaming nato sa ato mensahe Lord, aduna na po makaalinggat ani sa Facebook Amahan. Dios kalangit nun akong ipangamuyo kanimo Ginoo ang imong grasya kaluoy panalangin diri nga kahaponon. Kinamong pag-ampo pangaliw po kanimo gisalig na mo ang tanan Jesus Christ among bugtong personal man luwas. Amen. Okay, lingkod ta. So ang atong mensahe naguluhan ni siya og the courage to keep going. The courage to keep going. Kay kining atong kahimtang karon kinahanglan gyud tang magpadayon. Kay nahibalo man ta sa mga hitabo sa atong palibot. Mao ni ang atong gibasa inyong gibasa sa 2 Timothy chapter 4 verse 8 ingon diri. Busa ako magsugo kaning ako nga magsugo si Paul ingon diri. Busa ako magsugo kanimo kaning kanimo si Timothy. Yeah. Busa ako magsugo kanimo atubangan sa Dios ug sa Ginoong Hesukristo. Kinsa mao ang muhukom sa mga buhi o sa mga patay sa iyang pagpakita o sa iyang gingharian. Verse 2, ingon diri. Giingnan niya si Timothy, iwali ang pulong, ayaw paglangan sa tukba nga panahon, sa dili tukba nga panahon, pagsaway, pagbadlong, pagpangdasig, uban ang bugos nga pagka-mainantuson o pagtulunan. Verse 3, gandere, kay ang panahon moabot sa diha nga sila dili mo lahutay sa maayong pagtulunan. Apan
subay sa ilang kaugalingon nga mga pangibog sila magpadaghan ngadto sa ilang mga kaugalingon o mga magtutudlo nga nagabaton o nagakatol nga mga dalunggan. Verse 4, o ilang ilingiw ang ilang mga dalunggan gikan sa kamatuoran o mga dangop ngadto sa tumo-tumo nga mga sugilanon. Verse 5, apan magbantay ikaw diha sa tanang butang, lahutay sa kasakitan, buhata ang buluhaton sa usa ka ebanghelista, paghimo og hingpit nga pagpamatuod sa imong pagpangalagad, kay ako karon andam na nga ihalad og ang tukma kay ang asa pa ko gibasa ha, verse 5. Apan magbantay ikaw diha sa tanang butang, lahutay sa kasakitan, buhata ang buluhaton sa usa ka ebanghelista, paghimo og hingpit nga pagpamatuod sa imong pagpangalagad, kay ako karon andam na nga ihalad og ang takna sa akong pagikan haduol na. Pwede na mamatay si nahibalo siya, hapit siya mamatay ba. So ingon diri, ako nakig-away na sa maayong pakig-away. Ako nakatapos na sa akong lumba. Ako nakabantay na sa pagtuo. Verse 8, sukad karon aduna nay giandam alang kanako nga usa ka kuruna sa pagkamatarong, nga ang Ginoo nga matarong nga maghuhukom muhatag kanako ni alang adlaw. Paminaw aning katapusan nga praise. Ug dili ngari kanako lamang, apan ngadto sa tanan kanila usab na higugma sa iyang pagpakita. So tanan ta ini kung malipayon ta nga mubalik si Jesus Christ, na-expect ta ni naabot tay crown of righteousness. So mao na atong message, the courage to keep going. Kani akong statement mapalo ni mo diha sa screen. We are often tempted to give up or walk away when situations become difficult or painful. Mauna kasagaran itong bation ba? Kasagaran, matintal lang nga mo undang or mo biya ta sa panahon nga ang sitwasyon medyo lisod or medyo sakit paminahon. Apan, abi nimo, kita mga believers, gitawag ta pagsunod sa example nga gihimo ni Jesus Christ. Nga si Jesus Christ mismo na ning-endure siya pinaagi sa daghan kay kalisod. Jesus Christ, ha? Now, giving up just does not fit who we are in Christ. Kalang muundang ta, dili na haom sa usa ka Kristohanon nga muundang ka sa pagpangalagad sa Ginoo. So, bisan pag dunay mga mistreatment, despite rejection, despite conflict, despite discouragement, despite loneliness or seemingly dagko kay mga problema, the Lord wants us to choose to persevere. Ang Ginoo gusto siya alang kanato nga mopili gyud ta magpadayon ta hantod nga i-redirect ta sa Ginoo. Mao na ang tinguha sa Dios alang sa matag usa. Now si Apostle Paul is a wonderful example of a man who refused to give up. Atong masabta dinhi
nga si Paul mao gyud ang himuon natong example nga tao nga bidumili gyud sa pagundang hantod na hahapit siya mamatay even at the end of his life. Bisan sa katapusan sa iyang kinabuhi, he was still doing what God wanted him to do. Padayon siya. Samtang dito siya na priso sa Roman government, gipriso siya sa Roman government, nagsulat siya sa usa ka batan-on nga pastor nga ang ngalan si Timothy. Gi-challenge niya si Timothy nga musunod sa iyahang ehemplo dayon magapadayon nga magwali sa pulong. Bisan pag ang mga katawhan would eventually refuse to listen. Doon naman yung tao nga dili gyud ganahan maminaw. So ingon ana ma-prove gyud nako ning kaning mensahe ba nga mao ni ang mahitabo karon sa mga katawhan. Pero si Paul nagpadayon siya. Now mao ni ang scriptural principles. The Apostle Paul had the courage to keep going. Si Apostle Paul doon na siya courage nga magpadayon siya bisan pa sa tanan nga mga trouble nga iyang iatubang. Now, Paul demonstrated such courage to persevere because he had this. So, mao na ito mensahe. Si Paul nagpadayag ni nga doon na siya courage nga nagpadayon tungod aning mga nabati niya sa iyang kaugalingon. Number one, an awareness that God was with him. Naka-aware siya ba? Naka-matikod gyud siya nga ang Ginoo naa nga uban kaniya. Mabasa nato sa in 2 Corinthians 11:22 to 20. Basahon na nato, kugihan na nato nigbasa. Okay, 2 Corinthians 11:22. Kamoy basa ana. Ready, read. Verse 23, go. Verse 24, go. Verse 25, go. Grabe, no? Verse 26, go. Verse 27, go. Verse 28, go. Okay. Mauna na siya. So, din gihulagway ni Paul ang ubang ang some of the persecutions, mga kalisod niya, mga pressure nga iyang gi-endure, na preso pa gyud siya, punalan pa siya, nakagi siya glunod, kagi siya daghang mga kakuyaw, mga gagabhion nga wa siya tulog, gikutom siya, dunay panahon nga giuhaw siya, dayon na-expose siya to the elements nga makuyaw, yet pinaagi ni ining tanan, all he knew, the Lord was with him. Wala siya, maulang ang nahibalaan niya. So, sabi mo, it is easy to believe God is with us when everything is fine. Sayon ra kayo, lamian kayo ta mo, budayag si Ginoo, lami kayo ta mo ganahan kayo ta ba? Ganahan kayo ta nga mo gatuo si Ginoo kung ang tanan nga atong kinabuhi nindot ra kayo. But when times are tough, kung ang panahon lisod, we must cling to this truth.
so we won't become discouraged. So, mukling ta aning mga kamatuoran nga naas pulong sa Dios, ano di ta ma-discourage, di ta mo undang, give up. So, kasagaran yun ang tao muundang right before the Lord opens an opportunity. Mao ni ang sakit kayo, balik ko na ko. Too often, people quit, undang ba? Right before the Lord opens an opportunity or hatagan na unta kagkadaugan or utuhon na unta ang Ginoo sa ang sitwasyon sa imong kinabuhi, pero ning undang naman ka. Mao na ang mensahe is padayon ta. Padayon ta. Number 2, mao ni ang naan ni Paul, the experience of the Lord's strength with him. So, ang experience sa kusog sa Ginoo, sa strength sa Ginoo naa kaniya. Tungod kay si Paul nagsalig yun siya sa gahom sa labing kamuhanan nga Dios. Maunang makasulti siya ani Philippians 4:13. Kamo ko basa ana Philippians 4:13. Ready read. Muna na ingon niya, ako makahimo sa tanang mga butang pinaagi ni Kristo nga nagapalig-on kanako. So, today, kinang atong panahon karon, the same divine energy is within every believer through the presence of the Holy Spirit. Nasayod ta nga niadtong panahon nga nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, mituo ka sa pulong sa Dios, misalig ka sa pulong sa Dios, misalig ka sa gospel, isilyuhan ka sa Holy Spirit. So, naana sa matag believer. This means matag usa nato within us natay strength to do the will of God. Naatay kusog nga paghimo sa kabubuton sa Dios. Posible wala nimo nang ibati. Posible wala nimo nang ibati. But naana diha kanimo. Ang balaang espiritu sa usa ka believer, naa diha nimo ang balaang espiritu. Diri possible nga murag wala man, pero naa na maunay gisulti sa pulong sa Dios. However, having God's power does not exempt us from trouble. Maunay kinahanglan atong masabtan nga bisag naatay nato ang gahom sa Dios, dili nabot pasabot exempted na ta sa trouble sa atong kinabuhi. The only way we will have the courage to be strong and carry on is to be in the Word of God. So maugunay atong hinumduman. Balikon ako. The only way we will have the courage to be strong and carry on is to be in the Word of God. If we will pray to be strengthened with His power, mabasa na to Ephesians 3:16, then atong ibutang ang the whole armor of God, Ephesians 6:11, then mutuo ta nga ang Ginoo ang tanang mga butang mulihok na together alang sa kaayuhan sa usa ka believer. That is Romans 8:28. Then we can face whatever is ahead. Makaatubang tag unsa may naa diha sa unahan. Basahon na to na Ephesians 3:16. Kamay basa ana. Ready? Read. So ingon dere nga siya magatugot kaninyo sumala sa mga bahandi sa iyang himaya nga malig-on uban sa kusog pinaagi sa iyang espiritu diha sa pagkatao sa sulod. Ephesians chapter 6 verse 11. Kamay basa, ready, read. Romans 8:28, go.
So mo ni gingon ni Paul. Paul may tanan nga sultian na yun sa 28, Romans 8:28 yun siya. O kita nahibalo nga ang tanang mga butang naghiusa sa pagbuhat alang sa akayuhan ngadto kanila pabinaw nga nahigugma sa Dios. Ngadto kanila kinsa mao ang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Number 3, mao ni Paul, the assurance of being in God's will. Ang nakasiguro siya nga naa siya sa kabubuton sa Dios. So, knowing that he was accomplishing what the Lord had called him to do, mao na naghatag ni Paul og determination to keep going despite hardship and persecution. So, nahibalo ta nga si Paul gipadala ni siya pagwali sa maayong balita ngadto sa mga Hentil, sa mga dili Hudiyo, with the message of salvation in Christ. Uban sa misahe nga ang kaluwasan pinaagi lang yun ni Jesus Christ. And he was determined to fight a good fight. Dili sayon ang gihimo ni Paul. He was determined to fight a good fight, then finish the course and keep the faith. Maulay gingon di sa 2 Timothy 4:7, kamoy basa na. Ready, read. So, maayo unta og makakota alang sa atong kagulingon na naa siyang gawin sahe. So, if we are going to persist through hard times of doing God's will, we must trust that He will guide us each step of the way. Mao nang pasalig nga gisulti sa Ginoo ngadto sa mga salmista. Ug maupod din siya ang promise diri kanato kitang mga believers. Psalm 32 verse 8. Really read. So mao na gayon sa mga salmista siya, ako mopahimangno kanimo o mutudlo kanimo sa dalan nga imong adtuon. Ako mogiya kanimo pinaagi sa akong mata. Okay, number 4. Mao ni ang naa ni Paul, the overflowing joy of Christ. Kanang naglabaw ba, nag-awas nga kalipay diha ni Jesus Christ. Even a Roman jail, bisan pa katong diha sa presuhan, wala na makakawat sa kalipay ni Paul. It could not steal Paul's joy since he was fulfilling God's purposes. He could rejoice. Tungod kay fulfill niya ang katuyuan sa Ginoo sa iyang kinabuhi, wala makakalipay siya. In fact, he described how his circumstances had fallen out rather unto the furtherance of the gospel. Mabasa nato ni Philippians 1:22, ingon siya dito nga nganhi kanako misangpot hinuon ngadto sa pagpakailap sa maayong balita. Kato iyang pagkapriso ba? Tungod kay katong napriso siya, bisan pa kato mga Praetorian Guard, kato mga gwardiya dito, pakadungog sila bahay ni Jesus Christ. Philippians 1 chapter 12. Kamoy basa na. Ready, read. So, ingon siya, bisan pag napriso siya, nagpadayon ang mayang balita. So, we are all quick to rejoice and praise Jesus when our lives are comfortable and pleasant. Kaduha na nako gisulti. O katulo na ba? Dali rata kaayo makakalipay, makadaig ni Ginoong Hesus sa panahon nga atong kinabuhi, komportable ta o murag maayo ang atong
maayo atong panginabuhi. Apan sa panahon nga lisod ang panahon sa ato, lisod ang atong panahon, daghan ka nato kasagaran gyud ani mukumplin tas Ginoo imbes nga mo rejoice ta. So we forget that He has promised to walk with us and work it all for our good if we will respond with praise and trust. Maunang gipasalig sa Ginoo nato. Ang tanan nga mahitabo sa atong kinabuhi, tanan ni alang sa atong kaayuhan. Number 5. Maunang na ni Paul, an appreciation of the Lord's life-changing lessons. An appreciation of the Lord's life-changing lessons. Now, the Apostle Paul was an awesome student of God's Word. While he learned not only fills much of our New Testament, sa New Testament kadaghanan diha, kung imo na ipon siguro, mga magsugod man diha sa 1 Corinthians, 2 Corinthians, hantod sa Philemon, Paul man na. So, naagyo tuyo ang Ginoo, kagihimo si Paul nga apostol. Kay tuyo ang Ginoo kay bisan pa ang iyang mga sinulat na atanan diha sa New Testament. So, each situation was a chance to learn valuable spiritual lessons and grow in maturity. So, when we don't understand the Lord's purposes and trust that He is working for our good, we won't see the value of going through hard times. But the real question is, are things going God's way? Or we are simply out of His will? He may be using that tough situation to draw us to Himself and to apply His truths to our lives. So doon ay mga hitabo sa itong kinabuhi nga morag dili ta ka sabot. Pero paagi na sa Ginoo, labi lang malayo kanya, gusto sa Ginoo, mapaduol ka ngadto niya. Mauna ang katuyuan gud sa Ginoo natong mga believer. Natong mga believer. Number 6. The fruit God's truth produce through Him. So ang mga bunga nga kamatuoran sa Ginoo nga na-produce pinaagi kaniya. Si Paul nahibalota traveled throughout the Roman Empire telling people about Christ and founding churches in various cities. So daghang mga syudad nga giwalihan niya dito, nahimo silang nagtapok sila dito, nahimo silang church. Pero ang problema lang, sometimes false teachers lead those churches astray after he left. Mauna nga na sa mga sulat Second Thessalonians, kasi sulat nga Second Corinthians, ano siya, kay ang hitabo gud sa pagwali ni Paul, wali siya dinhi, wali siya na siya. Wali siya bao ni ang kaluwasan, pinagilan ni Jesus Christ, wali siya bao ni assurance of salvation. Later on pagbiya niya, nga po yung mga false teacher mo sulod dito, mawali po di mao. So kuhay sa giwali ni Paul. So, og ikulaan na ang mahitabo, kasi Paul siguro ma-discourage na siya o maunang na lang siguro siya ministry. O yung ala manggaling ni. Pero wa biya gud siya maunang. Si Paul wa siya maunang. Instead iyang gisulatan nila ang katong mga believer dito nga ma-corrected sila o ma-encourage ang mga churches. So, because he was faithful in fulfilling his calling, the gospel went throughout the Roman Empire. Napadayag yun dito sa Timok Roman Empire and is still being proclaimed around the world. Hangtod di abot rin na to. Hangtod di abot rin na to. Number 7. The hope
of the Lord's promised reward. The hope, ang paglaom nga gisaad sa Dios nga tagaan siya ganti. Apelta, mabasa na nato ron. So, we should never give up walking with Christ through difficult times. Kung may mo di ta moundang labi ng katapusang mga panahon karon na dili ta moundang paglakat uban ni Jesus Christ bisan sa kalisod sa mga panahon, because this life we experience is not all there is. Paul knew that he had a crown of righteousness. Si Paul nahibalo siya nga naa say kurunas pagkamatarong, naghulat niya dinha sa langit. 2 Timothy chapter 4 verse 8. Kamoy basa na, read. So, mao na gingon niya Timothy sa sukad karon aduna nay giandam alang kanako nga usa ka korona sa pagkamatarong. Nga ang Ginoo ang matarong nga maghuhukom buhatag kanako di anang adlaw. Paminaw aning last praise. Og dili ngare kanako lamang apan ngadto sa tanan kanila usab nahigugma sa iyang pagpakita. So kitang tanan ani kung doon natay love of His appearing. So God has promised to reward each of us for our faithfulness. Ang Ginoo nagsaad siya katagaan tag reward matag usa ka na ito sa atong pagkamatinuoron. Unsa may pagpadayag aning imong pagkamatinuoron sa Dios. Bisan ka ng imong pagkugi bitaw, pagkugi nimo nga dala nimo imong anak nining pagsimba sa Ginoo, ay kana naa dako kay ng panalangin alang kanimo. Kay kaning ato mga anak og pasagdan labi nato ni tibagbag magining uban, tibagbag maganing nasigit ang istorya nila, pero that alone pagpadako sa imong mga anak na nahimo silang believer, nahimo silang na-save sila, then dunay reward na sa mga ginikanan. Then sa mga magtiayon kanang faithful ka sa imong asawa o sa imong bana. Faithful ka. Dahil kanang nakashare ka sa imong faith. Nakashare ka sa imong faith. Atong gahapon silang Russell, nakasave silang tulo. So salamat tulo ang na-save niya. So makashare ka sa faith. Then kana bang kugi ka pag lihok alang sa bulaton sa Ginoo or standing up for the truth. These are the many ways the Heavenly Father rewards His children. So, abi nimo maglabad lang imong ulo anang ako na matikdan diri ha kaning mga anak ni Mrs. Bargaha, ako na kamatikod bagi ko nagigagmay pag kani sila gagmay pag kayo sila mga bata na. Sila magtuo bag ka anang yung ala na kadagko na sila. Gagmay pa kaya na sila dito pa may dito sa tuburan. Dayon, pero napasunod yun na sila ginikanan. Pagsimba sa Ginoo, hantod na yung mga anak. At yung mga apo dire atong tikuha sa atong tahit. Tikuha sa atong opereng. Kanindot ala na siya. So ingon ana ba? Nay panalangin na. Kung imong mga anak diha na yung mga anak ni tata dire, gikan mas gagmay pa. Naagal as Squire. O na nga, panalanginan gina si Ginoo, bata pa kayo, kapasan ng civil service. So, yunan ka na siya. So, I hope this is a encouragement na sa matag-usap. Padayon ta, amen? Padayon tag alagad sa atong buhi nga Dios. Kay naaanay crown of righteousness. Number 8.
Walo naman yun, siyang batunay. The vision of the cross, the vision, ang pananaw, the vision of the cross before him. Si Paul naadiha ang iyang pananaw sa cross, naadiha kaniya. So, Paul's only boast was in the cross of Jesus Christ. Si Paul, ang iyang ipanghambog lang, ang cross ni Jesus Christ. Tungod kay nahibalo siya, it was the reason he could survive and keep going. Galatians 6:14. Kamu basa ng Galatians 6:14. Really read. Thank you. So, muna ingon diri ni Paul, ingon siya, apan ang Dios dili mutugot nga ako maghimaya. Gawas diha sa cross sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa kang kinsa ang kalibutan na hilansang diha sa cross ngari kanako og ako ngadtos kalibutan. So, when Jesus willingly sacrificed himself on our behalf, he is set the ultimate example of perseverance. Mao na nahimo nato nga example sa pagpadayon. Just as he endured the cross for our salvation by shedding his precious blood, so we are to persist through the hardship in order to receive his promised reward. He never overlooks our obedience. Wala tanan nga nagmatinuuron ka sa Ginoo, nagmasinugtanon ka sa Ginoo, nakita na sa Ginoo, in order to receive the promised reward. He never overlooks our obedience. He never overlooks our devotion. He never overlooks our endurance. Morang nakita sa Ginoo sa usa ka believer. Number 9, more last point, love and devotion to Jesus Christ. Love and devotion to Jesus Christ. Now, if we truly love Jesus, our loyalty will not be reserved only for the good times. Balikon ako. If we truly love Jesus, our loyalty will not be reserved only for the good times, but we will remain faithful and obedient even when we experience intense pain and suffering. When Paul was in prison, he described his devotion most beautifully with these words. Muna siya ang gisulti niya sa Philippians 1:21. Kamoy basa ka niya, Philippians 1:21. Read. So, dili pa na, is not that what we truly want in life? To live wholeheartedly for the Lord, so others can see His life displayed in you. Kaning tao biya, matingala biya na siya nimo nga Kristohanon, alam ni siya nga, ingon alam mo ni siya. Alam ni siya nga, kanang ubang tao biya, hasulan biya na magtanaw nimo nga, gawas kay Merkules, simba, na ari Domingo, simba, na, ang tao hasulan man ana. Pero mauna ilang, mauna na walang ka mahibalo nga, naana sa ilang kasing-kasing, medyo mangutana na ilang kasing-kasing, ngano kana na siya, ngayon anak man. Ngano pagkana niya nga, ngayon anak man iyang kinabuhi. Be, katungod siguro kay mauna. Nakita na sa tao ang imong kinabuhi. Ang atong kinabuhi, nakita na sa tao. So, Paul demonstrated such courage to persevere because he had, mauna ang summary sa tuminsahe. Number 1, an awareness that God was with him. Number 2, the experience of the Lord's strength within him. Number 3, the assurance of being in God's will. Number 4, the overflowing joy of Christ. Number 5,
the appreciation of the Lord's life-changing lessons. Number 6, the fruit God produced through him. Number 7, the hope of the Lord's promised reward. Number 8, the vision of the cross before him. Then number 9, love and devotion to Jesus Christ. Mauna ang naa ni Paul nga nagapadayon siya. So mauna ako challenge sa matang usa. What is a recent hardship that you or loved one has endured? Number 2, why does God allow us to experience challenging situations that feel almost unbearable as we go through them? Number 4, how has the Lord given you an awesome of His presence that help you undergo a particular difficult situation? Number 4, what have you learned about persevering in the Christian life that can be shared with others? Kaya mga pangutanaha, mga challenge sa matang usa, kamoray mo tumuhag ani. Lindog ta mga aputa. Pamahala mo langit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat sa imong mensahe. Salamat kilo sa imong presensya. Huwag among gipangamoyo, amahan, nga kining mensahe mo lugdang ni sa among kasing-kasing, Lord. Nga labi na ning katapusan mga adlaw nga daghan kay pagtuludan nga dili mao. O mao ni ang panahon nga ang tao amahan dili na mao ang ilang pagtuo. Amahan among gipangamoyo kanimo, Lord, nga kining mga anak nimo dinhi nga iglesia lig-una ang among pagtuo diha kanimo, amahan. Among gipangamoyo ang imong panalangin usab. Ako hangyo na matag usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar. Pakig-istorya sa Ginoo, ang atong Ginoo dako kayo. Pangayo sa talan nimong isulti ang imong pangayoon sa Ginoo this afternoon. Let's do it. Amahan naman langit doon, buhay ng mga Diyos. Ang imong mga anak, amahan na sa ilang likuranan, Lord. Wala ko kahibalo sa ilang mga agenda alang kanimo. Apan amahan isip imong gipahasan pagdubala aning imong mga anak. Dene nga kahaponon. Ako nangamuyo nga ikaw nga labing kamahalan nga Dios ang among Ginoo magpanalangin sa matang usa ug magbantay sa matang usa. Kaduha, amahan, ako mismo nangamuyo, Lord, na ikaw nga maoy nag-control the entire universe. Ikaw ang among Ginoo maghimo sa imong naong nga magsidlak nga sa matang usa ug magmadagayaon sa grasya kanha sa matang usa. Katulo, amahan, ako nangamuyo nga ikaw nga among Ginoo magmaya sa imong panagway nganha sa matag usa ug mohatag sa matag usa ug kalipay. Amahan mo lang ito, panalangin ang matag usa. Bisan sa mong pagpauli karon, dadang matag usa sa ilang tagsa panimalay. Kirabang pagampo, pangaliw po kanimo, isalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal manluwas. Amen. Okay. Okay, salamat sa mensahe. Amen. Kaya karon itong alas na pagtapos, ako hangyo itong song leader for our last song, and ako hangyo na matagusado. Please rise. Okay, alas sa pagtapos sa itong panimbawan, magawit kita. And we're going to sing Love Lifted Me. Amen. Okay, first stanza, ready, sing. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me.
when nothing else could help. Love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence deep, ever His praises sing. Love so mighty and so true, marries my soul with songs. Faithful loving service to Him belong. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Last verse. Souls in danger, look above, Jesus completely saves, amen. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea, billows His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Amen. Okay, let us bow our heads, let us pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this afternoon. Salamat, Lord, sa kadaugan sa mga panimbahon. Salamat, Lord, sa mga taong imong gigamit alang sa pagpakaon sa imong pulong. Salamat kay Amahan, bisan pa sa Holy Spirit nga nagahatag ka namo og hait nga salabutan sa pagsabot sa imong pulong. We are praying, Heavenly Father, that as we end this service, among ginapray, Lord, imong blessing igahatag nimo sa matag usa. Among ginapray, Lord, ang fruit of the Holy Spirit, Lord, nga sa kanunay maangkon sa matag usa. Among ginapray, Lord, sa mga tinguha, sa kasing-kasing, sa imong mga katawhan nga ikaw unta magahatag, Lord. We are praying, Heavenly Father, bulag-bulaga kami uban sa dakong kalipay, kalinaw, and paabta kami safely sa matag sa kapanimalay. In Christ we pray in the forgiveness of our sins. Amen.